Alright, nagsimula na guys ang quarterfinals losers bracket dito sa Division 2. Excited ako kasi kalaban po ni Grandmaster Wasiso, si Grandmaster Daniel Dubob, ang idol natin. Anyway, kanina pa po nagsimula eh. So, E4 po tinira ni Wesley, E4, E5 po yan, at Italian ang naging laban nila. Ayan, mga typical pong tirahan yan sa Italian. Tamang ikutan lang. Ayan o, Knight C4, umatras, Bishop E3, Knight G6, which is mali daw po. Kasi pagka Bishop takes, Rook takes, medyo ma-out of place yung tore dyan eh. Tapos ang mangyayari, pagka Knight E3, ayan o, nag-Knight H4, kinapsure lang po yan, binawi po, and then nag-G3, tumakbo. Pagkatakbo, eto malupit to, F4. Binigay yung pawn. Anong meron? Pagka-takes Rook F1 pala. At after Rook F1 ni Wesley, ang pinaka-idea kakainin yan. Nakabukas po yung file. Oh. Lakas ng knight dito. Medyo napaisip na po si Dubob. At ayan, tumira po ng Queen G5. Of course, immediately kinapture ni Wesley yung pawn na kung saan lamang mahigit 1 minuto si Wesley ngayon, guys. Medyo lamang po. Maganda ang nangyayari. So, tumira lang po, Bishop H3, tamang develop lang. Wesley, so ano ang gagawin niya? Lamang na daw po sa posisyon kasi medyo out of place to. Malakas yung sentro, pwede mag D4. O, diba? Pwede din siguro Queen E2. Pero ang pinaka gusto po ng engine is D4 na daw po eh. Para siguro Queen F3 pa nga ang gagawin. No? Tapos pwede mong i-G4, kulungin mo yung Bishop. O, bakit kailangan po yung D4 bago Queen F3? Para wala pong Knight E5. Tapos yung Queen F3, bukod pala dito sa threat na G4, may threat din doon, no? Very interesting, no? Anyway, shoutout po sa lahat ng nanonood. Welcome po sa ating live streaming. Hindi ito live eh. Recorded na video na kung saan nagbabakbakan ngayon Wesley So at Daniel Dubob. It's already almost 1 a.m. in the morning. Ayan. So, napapaisip po si Wesley, no? Ano kaya gagawin niya? Ano kaya ang gagawin ni Wesley? Medyo dumidikit na po yung oras. At nag-night lang po sa may D5. Well, ang pinaka-idea, pressure po dito sa may C7 yan. Tanong, paano didepensahan yan, no? Yan ang kagandahan talaga ng posisyon ngayon ni Wesley. Sobrang aktibo po na kanyang mga pyesa kumpara po sa itim. Hindi po best move yan pero good enough na din to maintain advantage. Ang best move daw po is D4 eh. Pero tingnan natin anong gagawin dito ni Dubob kasi yung C7 nape-pressure eh. Ang nakikita kong immediate way to defend is B6 eh para madepensa na ganun. 'Di ba? Pero gagawin ba 'yon? Pwede din umuwi yung Reyna kaso medyo alanganin yun kasi papasok naman yung Reyna ng puti dyan sa may H5 pag umalis yung Reyna sa G4 or G5, no? Ano kayang titira hindi ito ni Dubob? Pero alam nyo ba, may pinapatira pala yung engine dito na instead of defending this, mag-knight na lang daw. Kumbaga, ibibigay mo lang yan tapos makakapag ano yun, knight G6 siguro? Knight E7 lang daw eh. Pinibigay lang. Hindi, no? Tingin ko Knight G6 hitting the rook. Something like that siguro ang gusto ipatira. Aba, abangan po natin. Tingnan natin Tingnan natin kung anong gagawin ni Dubob. Hindi, nag-knight sa E5. Okay? Sumugod siya. So, binigay po yung C7. Ang tanong, titikman kaya ni Wesley So yan. Kasi medyo nakakatakot din Yung mga idea po na parang gaganon. O may pressure dito. Di ba nakakatakot din tingnan. Pero Wesley So wala. Hindi ako takot yan. Sige, kakainin ko yan. Which is the best move. May another threat pa yan dito. Bagsak na naman yung pawn. Lamang na naman si Wesley sa oras. Halos 2 minuto na po. Yung Bishop G4 pwede pong sagutin ng Queen F1 eh. Tapos sunod tulak lang Grabe yung mga pressure na binibigay ni Wesley sa mga pawn ni Dubob dito eh. So eto, typical Dubob style yan, nagsasacrifice ng pawn. Pero tingnan natin kung gagana kay Wesley yan Tingnan natin. Yan talaga si Dubob, di nabubuhay ng walang pawn sacrifice at least eh. Laging may sacrifice. By the way, ang time control po nito, 10 minutes plus 2 seconds increment. 2 laban ito. Unahan po, ayun na nga, tinira na. So, mag-queen po yan sa F1, most likely.
Kasi kailangan niyang gumalaw na didepensahan ito at the same time nadidepensahan yan. Kasi pag pumunta ka dito, example, may knight, ganun eh. So, queen F1, at eto pa rin po yung mga possible threat. Aba, gumanon lang, no? Tutusukin siya? Anong plano? Pwede din tumalon dito eh. Check eh. Ako may nakikita ko Bishop D1 to get rid of those threat. Para wala ng threat. One pawn up naman eh. Tapos, ayun na nga ginawa. Tapos, knight B5. Though, ang sinasuggest ng engine, no, pinakamaganda daw, knight B5. Ignore the threat. Pero, hindi pantao yun. Ito, pantao to. Kasi, one pawn up ka na eh. You just have to get rid yung mga possible counterplay. Ayan. So, Bishop D1 lang. Hinahamon po yung Bishop. Ano ang gagawin dito? Yan ang tanong, no? What are you going to do, Chuchuchudora? Iisip si ano eh. Iisip si Dubob. 2 minutes may kita po ang kalamangan ni Wesley. Looking good po ito, no? Sana mapanalo na to ni Wesley. I mean, idol ko si Dubob. Yan po ang pinaka-paborito ko na pinapanood. Pero, Wesley so kalaban niya eh. By the way, may nakikita akong tira kay Wes. Pwede palang kainin to. Tapos pagka ganun. Pag hindi nag-react ka, pag hindi pa nag-react, kasi nakapin eh. Kailangan mag-react siya dyan. Malamang kakainin niya po. Kasi pag hindi niya kinapture, mangingisay siya. Di ba? Mangingisay siya. Nag-iisip pa rin si Dubob. Nahihirapan siya kay Wesley Si Dubob pala ay World Rapid Champion sa mga hindi nakakalam Malakas sa rapid yan. Ayun, pinalit na nga. Hinamon lang. So, queen takes lang ang ginawa. Hamon lang sa Reyna. Anong gagawin? Nag-queen lang po sa may G6 na mali. Ba't mali yan? Di ba automatic naman tatakbo ka? Anyway, ano kayang gagawin dito ni Wesley? Baka sipain niya po, palayasin yung kabayo. It's a clear one pawn up situation for the side of Wesley. Lamang din po siya sa time. Pwede din mag knight B5, though depensado na yung D6 at least, natempuhan, saka siguro itulak. Tapos pwede ganituhin, no? Pwede siguro. Ako gusto ko tulak muna eh. Tulak muna. Ayan, tinulak na nga ni Wes. Mas maganda kasing alisin muna yung kabayo na yan, nakakailang po eh. May control sa mga square na ganun, no? So, at least ngayon, pagkasipa, saan ka pupunta, napatras na lang yan, and then queen move, queen F3 siguro, engine suggesting queen B3, ewan ko ba't ang layo niyan. Ako dito ako sa contention. Ayan, ito yung pinaka-play na gusto kong gawin eh. Lamang na po si Wesley, one pawn up malinaw, lamang din po sa oras. Pati sa position, medyo siya po yung maganda yung center pawn. So, everything is good or looking good for the side of Wesley. Napakaganda po ng mga pinagtitira. Queen F3 na nga, tinira. Queen F3 ang pinawalan. Magawa yung tore. Magawa yung tore niya eh. Nababoy siya doon, no? Siguro mag-B6 yan para makalabas man lang. Babalik yung knight eh. And then pressure pa yung B6. Nag-knight doon. Nag-knight lang siya doon Anong tira dito? May threat dito po eh. So, ang pinakagustong mangyari niyan, ayaw niyang gumano niyan, may counter. Pero rinook G4 lang ni Wesley. Halos makulong yung Reyna pag pumunta siya dito, gaganito na. Bagsak na naman yung isang pawn. Eto. Hindi. Dito pala. Hindi ko nakita yun Retreat pa dito. Matalino din Matalino. Ay, hindi lang yun. Eto pa pala isang threat. Kukulungan yung Reyna. Wala na. Kaya tinulak na lang po ng ganyan yan. Tinulak na lang ng ganyan. Nga naman, pagka-takes, may rook takes, nabuhay pa, Pero, grabe yung engine, guys,
Grabe yung engine, no? Rook F1 lang daw. Hanip na engine yan. Para libre. Kasi pagka Rook F1 po, no? And then you take the Rook. Queen takes, capture. Rook takes, ayan, no? Rook takes. Tapos, pagka king move, dito lang. Grabe, nakita ni Wes. Grabe si Wesley. Ayan. Lupit ni Wesley. Nakita. Magaling si Wes, no? Chess player din. Chess player din. Uy! Di libre, nakakainin lang. Or pinakasimple daw kainin mo. Di ba? Wala na, completely winning na. Less than a minute na lang po si Dubob at less than 3 minutes si Wesley. Lamang na po sa posisyon, lamang na sa oras. O, lamang ng material. Lahat lamang. Okay, dumipensa. Pero ito po ay napakadali na kasi 20 na po na malinis ito eh. Kahit ata mag B3 ka na lang, depensahan mo eh. Though ang engine, ang pinapatira, hindi ko lang kung bakit. Ang kulit ng engine po. Number 1 move dyan to. Bakit yun? B3 tinira ni Wesley. Pareho kami nang naisip ni Wes. Simple lang, kasi lamang na eh. You don't have to complicate. Uy! Binigay? Kasi may kain dito. May threat siya ngayon dito, no? Wow! Matalino din talaga si Dubob. Di pa sumusuko eh. Grabe yung engine. Ba't H3 pinapatiro nito? Hindi ko maintindihan yan. Ayun, gumanon lang. Wala na, tapos na po. Oops. Sinimplihan na lang ni Wes kasi lamang ng pawn eh. Dito tayo sa simpleng lamang ng pawn. O, tulak. Ayan na, bubutasin pa. Bukod sa lamang ng pawn, binubutas niya na. Eto threat ha, pag tinulak, kulong yung reyna. Kulong po, no? Kulong. So, ayan, pasadong buksan. O, capture, check. Pasado kain na ganun. Ganun. Kinapture na nga. This is definitely winning kasi lamang ng 20, walang compensation. Kuming move na lang eh. Para umiwas na sa mga possible panggugulo eh. Lamang eh. O, binigay pa yung pawn, oh. Binigay pa yung pawn, ah. Ayan, daming pwedeng kainin, no? Daming pwedeng i-takes eh. Pwede din, ipalit mo na lang. Simple, ayan. Palit, simple. Okay na eh, nanginain. So, that means 3 pawns up na po si Wes. May isa pa pala dun, no? May isa pa. So, manggugulo na lang. Ayan. Gusto pong makapasok. Baka sakaling makagulo. Nakasakaling makagulo. Op! Bakit? Pag kumanito, eto lang. Depensa lang ba dito? Oh, yun na nga ang ginawa. Parang kami naisip ni Wesley. Okay. Alright. Tinatanggal yung mga counterplay. Ala, dami lamang na pon. Ang daming lamang na pon. Pero hindi pa sumusuko si Dubob dito, ah. Hindi pa nasuko si Dubovsky. Pwedeng kain eh. Tapos kain dito. Pagkakain dito, may mga ganun. Ayun na ang ginawa ni Wes. Kain dito, tapos rook takes GC. Kaso, wala, nag-resign na lang. Kasi kahit rook takes C3, Queen E4 check, tapos daming check. Daming pun eh. At dahil doon, game number 1, panalo si Wesley. Big sabihin po nito, tabla na lang ang kailangan ni Wesley mamaya po sa game number 2. Nako po, exciting. Kasi magmumove on si Wesley, malaki yung chance. Anyway, dahil tabla na lang kailangan ni Wesley, Sudobob, abangan nyo po, kilala yan sa malupitang sacrifice. Pag ganito nagpipilit, malamang exciting na laro yung mapapanood natin. Muli, ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung susunod na game. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat, mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Salamat po. At mag-subscribe din kayo at mag-follow. Bye-bye. God bless po. Thank you.
that little mouse, 'cause I'm an albatross.